Bringing hope the world over. Hope Channel. Isa na naman pong mainit na pagbati ang ipinapaabot ko sa inyong lahat na taga-subaybay ng ating programang ito. Muli, ako po si Pastor Luis Bon na nagsasabing sumainyo ang Panginoon habang kayo ay sumusubaybay sa ating programang Buhay Kasama si Kristo. Sa mga oras na ito ay bibigyan natin ng pansin ang ating pinakamahalagang bahagi ng ating katawan na walang iba kundi ang ating puso. Kaibigan, ang ating puso, kung inyong titingnan, ang sabi ng mga eksperto ay kasing laki ng inyong kamao. Kapag ang inyong kamao ay maliit, ang ibig sabihin, ganyan lamang kalaki ang inyong puso. Ang ating puso ay pumipintig ng 100,000 beses sa isang araw. 24 hours na walang pahinga. At ito ay tunay na napakahalaga sa ating katawan upang tayo ay mabuhay. Minamahal, atake sa puso, ikaw ba ay kandidato nito? Ito ay ating tatalakayin sa mga oras na ito. Pero bago tayo po magpatuloy, ay nais kong hilingin muli ang patnubay ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng isang panalangin. Samahan niyo ako na yumuko sa panalangin. O dakila naming Panginoon, sa mga oras na ito'y muli kaming nakikiusap at lumalapit sa inyo. Humihingi ng tulong na sa aming pag-aaral muli ng inyong salita ay makita namin ang inyong disenyo upang aming itong masundan at pagkatapos ay makamta namin ang tunay na kalusugan at kaligayahan sa aming buhay. O aming Panginoon, nagagalak kami na hindi kayo nagpapabaya. Salamat sa inyong patuloy na pag-ibig at salamat sa kasiguruhan na kayo aming makakasama sa pag-aaral na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal, ang ating puso ay merong 4 na balbula. Kung inyong titingnan ng maigi, ang 2 balbula na ito na nakikita nyo sa screen ay pinapasukan ng ating dugo at yung 2 ang siyang nilalabasan ng aking dugo sa pagpintig ng ating puso. Ang unang balbula ay tricuspid valve. Ito ang tunay na anyo ng balbulang ito. Pulmonary valve ang ikalawa na ating balbula sa ating puso. At pagka inyong pinagmasdan, ang ikatlo ay tinatawag na mitral valve, na kung saan ang balbulang ito ang siyang napakahalagang bahagi sa pagtulak ng puso sa ating ng dugo sa ating puso. Aortic valve ang pang-4, at ito ang mga balbula na siyang nagkokontrol ng dugo sa pagpasok at paglabas sa ating puso. Kaibigan, pagka ito'y nasira na balbula, ay kinuha o sinira ito ng bakterya na pumasok sa ating puso, ay magkakaroon tayo ng tinatawag na rheumatic heart disease. Minamahal, ang puso ay napakahalaga. Ayon sa aking nabanggit, pumipintig ito ng mahigit sa 100,000 beses sa isang araw. Ang ating puso ay nagtutustos ng mahigit na 4,000 quarts ng dugo sa bawat araw. At hindi nyo ba alam, nagtutustos ito ng dugo sa mahigit na 60,000 miles na mga ugat ng ating katawan. Kaibigan ko, ang puso ay napakahalaga. Nanupat, ang wika sa ating manual, inyong pakinggan ng maigi. Kawikaan 4:23. Ang wika ay ganito: ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay.
Minamahal, ito ang bilin ng ating may kapal. Ito ang kanyang inilagay sa manual. Yayamang ang buhay ng tao ay merong isang bahaging napakahalaga. Walang iba kundi ang ating puso. Ingatan natin ito upang tayo'y mabuhay na masaya, malusog at maligaya. Sa oras na ito, nais kong sabihin sa inyo na ang mga sakit sa puso ay pinaniniwala ang pangunahing sanhi ng kamatayan sa ating bansa ngayon. Mula 1992, ang kamatayang dulot ng sakit sa puso ay dumami ng 23.3% ayon sa estatistika ng Ministeryong Pangkalusugan. Minamahal, ito ang numero 1 pumapatay, hindi lamang sa mga Pilipino, kundi maging sa buong mundo. Ito'y ating tatalakayin. Sino ang mga kandidato sa atake sa puso at ano ang mga sanhi nito? Minamahal, sa oras na ito ay gusto kong sabihin sa inyo na ang numero 1 kandidato nito ay ang mga tao na matataas ang presyon ng kanilang dugo. Ito'y tinatawag nating alta presyon. Kapag ang isang tao ay tumaas na ang kanyang dugo, kandidato siya o kaya tumaas ang presyon ng kanyang dugo, siya ay kandidato na sa atake sa puso. Minamahal, ang capacity ng ating dugo, ng ating ugat sa pagbugso ng dugo sa ating katawan ay 100 to 140 over 70 to 80. Kaibigan ko, pagka sumobra sa capacity ito ay mapanganib at delikado na ang kanyang buhay. Kaya nga, ang mga tao na matataas ang presyon ng dugo ay kandidato sa atake sa puso. Minamahal, bukod diyan sa matataas na presyon ng dugo, ang lahat na naninigarilyo ng 15 anyos hanggang 30 anyos na ngayon, kaibigan ko, kandidato na po kayo sa atake sa puso. Ito ang ating binibigyan ng pansin sapagkat itong paninigarilyo ay nagpapalutong ng ating mga ugat, lalong-lalo na yung ating maliliit na ugat. At kapag ang ugat na ito'y lumutong at bumilis ang pintig ng puso, okay, ay pwede niyang pasabugin ang maliliit na ugat at kayo ay magkaroon ng problema sa inyong katawan. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo na ito ay kandidato sa atake sa puso. Hindi lamang yan, maging ang mga tao na mahihilig matulog. Sapagat meron tayong pag-uusapan tungkol sa pamamahinga sa gabi. Na ito'y merong mga oras, merong panahon. Okay? At gusto kong sabihin sa inyo, kapag ka ang tao ay sobra sa tulog, at siya laging mahilig matulog, pwede kang maging kandidato sa atake sa puso. Yayamang ang ating puso ay muscle na kailangang ma-develop, okay? Na kailangan i-exercise. Hindi ito sa pamagitan ng pagtulog. Kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo na maging ang mga tao na patuloy sa pag-inom ng alak habang mataas ang presyon ng dugo ay kandidato sa atake sa puso. Meron tayong tinatawag sa medical term na glutonation, na ang isang tao, kapag walang alcohol na halo ang dugo, ang dugo natin ay dumadaloy ng single file. Pero kapag ang dugo'y nahaluan ng alcohol, ito'y nagbubuo-buo ng tawag ay glutonation. At pagka ang buong dugong ito ay dumaan sa maliliit na ugat, ay pwedeng sumabog at kayo'y pwedeng atakihin sa inyong puso. Minamahal, sila ang mga kandidato sa atake sa puso. Hindi lamang yan, maging ang mahihilig kumain ng mga pagkaing labis na maaalat. Kaibigan ko, kandidato sa atake sa puso. Merong mga ilan na napakahilig sa tuyo. At sa hirap ng buhay, ay sadyang ang tuyo ang pinaka-espesyal na ulam. Kaibigan ko, huwag masyado sapagkat ang maalat ay nakapagdudulot ng mga katabaan sa ating laman.
ang salt ay nagre-retain ng water sa ating laman. At pagka na-retain ng water, ay lumalaki na tila baga ang inyong taba ay tabang hangin. Kaibigan ko, ang pagkain ng labis na maalat, ang mga tuyo, ay pwedeng magdulot ng pagka-atake sa puso. Nakakataas ito ng presyon ng dugo. Pero aking naranasan, at ito ibabahagi ko sa inyo, na ang pagkain ng tuyo ay pwede niyong gawin sapagkat sa aking karanasan ay mas mainit ang ulo at mas mataas ang presyon ng dugo kapag walang ulam. Right? Kaya kayo ay mag-ulam na lamang ng tuyo. Iwasan nyo lamang na ito'y padamihin sapagkat ito'y nakakadulot ng atake sa puso. Mas mainit ang ulo, mas mataas ang presyon kapag walang ulam. Kaibigan ko, sa oras na ito, ang katabaan ng tao ang siyang nagdudulot ng isang pagpapahirap sa ating puso. At alam nyo ba, ayon sa pag-aaral, ang mga taong may edad na 35 hanggang 40 sa panahong kasalukuyan ay merong mas maraming baradong ugat kaysa mga tao na 50 pataas sa panahon natin ngayon. Minamahal, ang isang pag-aaral ni Dr. David Spain, the head of New York Bethel Hospital, ay napatunayan na ang mga taong may edad 40 ay mas maraming baradong ugat kaysa mga taong may edad 50 ng nakaraang henerasyon. Minamahal, ito ay dahilan sa pagkain ng taba. Oh, minamahal, naaalala ko ang kwento ng aking mga lolo't mga lola na noong panahon, nakakakain lamang sila ng mga karne kapag ka-piyesta, kapag ka merong kaarawan, o di kaya'y Pasko, o di kaya'y bagong taon. Pero alam ninyo, sa panahon natin ngayon, kinakailangan araw-araw ay merong karne sa hapagkainan. Kailan lamang dumating ang ilang mga fast food na laging chicken ang ibinibigay ang mga pagkain. Kaibigan ko, ito ang naging dahilan kung bakit yung mga bagong henerasyon ay nagkaroon ng mas maraming baradong ugat kaysa mga matatanda na sa panahon natin ngayon. Ito ay sa pagkain ng taba. Kaya lamang, gusto kong sabihin sa inyo na ang pagkaing tinagubilin sa mga Israelitas noon ay hindi naglalaman ng taba ng hayop. Minamahal, pakinggan ninyo ang ating manual. At ito ang bili ng Panginoon. Simula pa noon at ito'y magpakailan pa man. Pakinggan nyo ang aklat ng Leviticus, Kapitulo 7, versikulo 22 hanggang 24. Ganito po ang pagkasabi. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, iyong salitain sa mga anak ni Israel na sabihin, huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa o ng kambing, at ang taba ng namatay sa kaniyang sarili at ang taba ng nilapa ng ganid ay magagamit sa alinmang kagamitan, ngunit sa anumang paraan ay huwag ninyong kakanin. Minamahal kong mga kaibigan, bilin ito ng Panginoon. Nanupat ang wika niya, ang sabi niya ay, huwag kayong kakain ng taba. Minamahal, ang taba ay walang nutrina. Ang taba ay walang sustansya. Ito ay walang pakinabang sa ating katawan. Nanupat ang wika niya, pwede niyong gamitin ito sa alinmang kagamitan, ngunit sa anumang paraan ay huwag ninyong kakanin. Sapagkat pagka hindi mo ito inalis, habang kumakain ka, ay kumakapal ng kumakapal ang iyong labi sapagkat ang taba ay naroon sa sabaw na iyong hinihigop. Minamahal, hindi ko sinabi na naalis ang taba lahat, ngunit nabawasan ang taba na iyong ipapasok sa loob ng iyong katawan. Bakit ito'y kailangang alisin? At bakit ito kailangang
iwasan ng mga tao ayon sa manual na ibinigay ng Panginoon. Kaibigan, dalawang pangunahing kadahilanan kung bakit hindi pinahintulot ng Diyos ang pagkain ng taba ng hayop. Number 1, ang taba ng hayop ay simbolo ng kasalanan na siyang bumabara sa relasyon natin sa ating Panginoon. Pangalawa, ito ay nagdudulot ng kolesterol. Ang mga eksperto, ayon sa kanilang pag-aaral, ang taba ng hayop ang nagpapasikip ng daluyan ng ating mga ugat. Ito ang tinatawag na kolesterol. Tingnan ninyo ang video sa inyong screen na ang ating ugat ay katulad nito, na ito ay stretchable. Okay? Dinadaanan ito ng ating dugo at mga nutrina na ating kinain, maging ang mga taba na ating kinain. At mangyayari na kapag ang taba ay naipon na sa loob ng ating ugat, ito'y kumakapal at kumakapal hanggang sa sumikip ang dinadaanan ng dugo sa ating ugat. Kaibigan ko, ganyan ang mangyayari kapag patuloy na ipinapasok natin ang taba sa loob ng ating katawan. Ito ang kolesterol. At ang mapanganib dito, kapag ang inyong ugat na ito na naipunan na ng taba, tingnan nyo ang inyong video sa inyong screen, ay sumabog na hindi na kayang hawakan at suportahan doon sa loob ng ugat, ito ay tiyak na babara at pagka ito'y bumara na, ay tiyak na titigil na ang pagpintig ng inyong mga puso. Kaibigan ko, gaano katindi ang bilin ng Panginoon na ang taba ay hindi pagkain sapagkat ito ang sumisira sa ating katawan. Minamahal, pagka ito'y nangyari, ay magkakaroon kayo ng isang karanasan na tunay na magpapahamak sa inyong buhay. Opo, kapag nabarahan ang ugat na ito ng ating puso, ay mangyayari na ang puso natin ay titigil sa pagpintig katulad ng nakikita nyo sa inyong screen. Opo, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Hindi natin ito basta-basta mararamdaman. Hindi natin alam kung kailan ito darating sa atin. Ang atake sa puso ay tinaguriang traidor na sakit na pumapatay ng tao. Minamahal, ang sabi ng ating manual ay pakinggan ninyo. Upang malaman ninyo na ang buhay natin ay sadyang hindi natin alam. 1 Corinto, Kapitulo 10, versikulo 12, ganito po ang pagkasabi. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Kaibigan ko, ingatan ninyo, na baka akala natin malakas naman tayo. Tuloy pa rin tayo sa pagkain ng mga katulad nito. Ay sasabihin ko sa inyo, ang sabi ng may kapal, mag-ingat kayo na baka akala ninyo'y kayo'y nakatayo, ay maramdaman nyo na lamang na kayo'y buwal na. O minamahal, napansin ninyo na ang atake sa puso ay kailanman hindi natin alam. Pero tatandaan ninyo, at kayo'y magtataka na merong mga tao na inaatake sa puso, hindi sa dahilan na sila'y kumakain ng taba, sapagkat sila'y vegetarian. Hindi sa dahilan na sila'y malalaki ang katawan, obese. Hindi sa dahilan na sila'y umiinom ng alak. Hindi sa dahilan na sila'y naninigarilyo. Oy, inaatake sa puso. Kundi dahilan saan? Sa tinding stress na nararanasan nila sa kanilang buhay. Kaya ang atake sa puso ay hindi lamang sa ating mga ginagawa, kundi maging sa ating pag-aalala, pag-iisip, sa ating mga suliranin sa ating buhay. Minamahal, ngunit nais kong sabihin sa inyo na hindi lamang dito sa pangangatawan, hindi lamang sa pag-iisip ang atake sa puso, kundi maging sa ating kaluluwa. At ito ay nais kong ipaabot sa inyo ngayon sa mga oras na ito. Opo, mga atake sa pusong pangkaluluwa
Nanupat ang wika ni Santiago, ipakinggan nyo ng maigi. Santiago, Kapitulo 5, versikulo 5. Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa, at nangagalak. Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Minamahal kong kaibigan, ang sabi ni Santiago, kayo'y nangagalak sa ibabaw ng lupa. Inyong pinapataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Ano ba itong araw ng patayang ito? Pakinggan ninyo. Mateo, Kapitulo 16, versikulo 26 at 27. Ganito po ang pagkasabi sa aklat ng Mateo. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao? Kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kaniyang ama, nakasama ang kaniyang mga anghel, at kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. Minamahal kong kaibigan, darating ang Panginoon. Nanapat ang sabi ni Santiago, baka pinapataba natin ang ating mga puso sa araw ng patayan. At ang sabi ng Panginoon, kamtan mo man ang lahat sa sanlibutan ito, ngunit mawawalan ka ng buhay, ay walang saysayang lahat ng ito. Bakit? Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian. Minamahal, ito ang araw ng patayan. At bakit sinabing patayan? O kaibigan ko, ito ang mga dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na siya ay muling darating. Bakit si Kristo'y babalik? Ano ang kanyang sadya sa araw ng patayan na ito? Pakinggan niyo ang Sipanea, Kapitulo 1, versikulo 18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto, ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Minamahal kong mga kaibigan, wawakasan ng Diyos ang sanlibutan. Ito ang tinatawag na araw ng patayan, ang sabi ni Santiago. Sapagat ang sabi ni Mateo, makamtan mo man ang lahat sa mundong ito, ngunit mawawalan ka ng buhay. Walang saysay ang lahat ng ito. Kaibigan ko, ikalawang dahilan kung bakit darating ang Panginoon na si Jesus sa ikalawa ay magkakaloob siya ng gantimpala sa lahat ng mga tao. Pakinggan niyo ang aklat ni Juan, Kapitulo 5, versikulo 29. At ito po ang pagkasabi. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Minamahal, ito ang buhay natin. Bibigyan ng Diyos ng kaloob ang lahat ng mga tao. Nagdidepende lamang kung siya'y mabuti o siya'y masama. Kanya-kanyang kaloob, at ito'y dadalawang grupo lamang ang kanyang maaabutan. Pagbalik ng Panginoon, bibigyan niya ng ganti ang bawat tao. Minamahal, babalik siya upang bigyan niya ng gantimpala ang mga tao. Opo, ikatlong dahilan kung bakit siya'y darating. 1 Tesalonica, Kapitulo 4, 16 at 17. At ang ibig sabihin nito ay upang dalhin ang mga matuwid sa langit. Pakinggan niyo po ang aklat ng 1 Tesalonica. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa lapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin
at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Minamahal kong mga kaibigan, dadalhin niya ang matuwid sa langit. Na sa kanyang pagbalik, masusumpungan niya ang tao at ang lahat ng matuwid ay kanyang kukunin upang magmana ng kanyang kaharian. Pang-apat na dahilan kung bakit siya babalik, upang tuparin ang kaniyang pangako. Ang aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3 ay nagwika. Huwag magulumihana ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ihanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumoon. Kaibigan ko, tutuparin ng ating Panginoon ang kanyang pangako. Na nung siya ay umakyat mula dito sa lupa papunta sa langit, ay sinabi niya na ako'y muling babalik. At ito'y kanyang tutuparin. Minamahal ko, gusto kong bigyan kayo ng warning. Yayamang ang banal na aklat na ito ay punong-puno ng pagpapaalala, punong-puno ng warning, at ito ang manual ng tao. Kaibigan ko, punong-puno ng precautions. O ngayong oras na ito, ating titingnan ang aklat ni Lucas 21:34. At ganito po ang wika sa Lucas. Datapwat mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka kayo'y mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Minamahal kong kaibigan, mag-ingat tayo. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng atake sa puso na hindi natin alam. Ang pagdating ng Panginoon ay katulad sa sakit ng puso na ito na tayo aatakin sa oras na hindi natin alam. Minamahal, maghanda at mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa. Baka sabihin ninyo, ako naman ay maayos ang pamumuhay, gumagawa ng mabuti. Mag-ingat, baka ikaw ay mabuwal. Kaibigan ko, naalala ko ang isang kwento bago ako magtapos. Na ang isang lalaking ito ay tunay na siya ay mahilig magtaya sa mga lottery. Siya ay nagtaya sa loto. At pagkatapos noong siya makita niya, by the way, hindi ko kayo ina-advise na kayo magtaya. Ipinapahayag ko ang kanyang karanasan na nung siya ay makapagtaya sa dahilan siya ay nanaginip ng numero, ay medyo hindi na siya mapakali, siya ay tumaas na ang blood pressure hanggang sa dinala sa hospital at na-confine. Ang sabi niya noong siya ay nasa hospital, mga anak, inyo anyang tingnan sa telebisyon ito, numerong aking napanaginipan, subaybayan ninyo at baka ito'y manalo at sadyang alam ko na ito'y mananalo. Kaya nga tumataas ang presyon ng aking dugo. Ang mga bata ay sumunod, sinubaybayan. At sa madaling salita, lumabas ang numero at siya'y nanalo ng 250 million pesos. Kaibigan ka, anong pag-aalala ng mga anak? At ang wika ng mga anak, yun ngang tinayaan pa lamang. At pagkatapos ay iniisip na mananalo, ay tumatas na ang presyon ng dugo, paano pa kaya kung malaman niya na siya'y nanalo ng 250 million? Ano na kaya ang mangyayari sa aming ama? Kaya't ang nangyari, kinausap ng mga bata ang doktor. At ang sabi ng mga anak sa doktor, Dok, kami nag-aalala, baka ang aming amay matuluyan. Ano ang aming gagawin? O ang sabi ng doktor, huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala. Eksperto ako dyan. Pumunta sa kwarto at ang sabi ng doktor,
Kayo po ba'y nagtataya sa loto? Abay, opo, Dok, kaya ako'y tumataas ang presyon sapagkat yung numero'y na panaginipan ko at mananalo. Ang sabi ng doktor, kung kayo po'y manalo ng 250 million, ano po ang inyong gagawin sa pera na inyong napanalunan? Ang sabi ng lalaki, Dok, kapag ka nanalo nga iyon, ay ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng 250 million. Sabi ng doktor, ang doktor ay inatake sa puso at ang doktor ang namatay. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo na mag-ingat na iniisip natin na tayo nakatayo, baka kayo ang mabuwal. Minamahal, hindi natin alam ang pagdating ng may kapal. Kaya sabi, mag-ingat kayo na baka kayo mangalugmok sa inyong katakawan, sa inyong paglalasing, at ang pagdating ng Panginoon ay biglang mangyari at tayo ay mapahamak. Kaibigan, pansinin ninyo ang sabi ni Mateo sa kanyang aklat. Mateo 24:44, ganito po ang sabi. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kaibigan ko, ang pagdating ng Panginoon ay sa oras na hindi ninyo iniisip. Nanupat ang wika sa Mateo 25:31-33. Ganito, datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, ay titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukod-bukodin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Ilalagay niya ang tupa sa kaniyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Minamahal, pagdating ng Panginoon, ay dadalawang grupo na lamang ang kanyang madadatnan. Ang mga taong sumunod na inihalin tulad niya sa tupa, at ang mga taong hindi sumunod na inihalin tulad niya sa kambing. Hindi ka tatanungin ng Panginoon pagdating niya kung ano ang iyong relihiyon. Hindi ka tatanungin kung saan ka nakaanib. Kaibigan ko, ang tinitingnan ng Panginoon kung ikaw ba'y sumunod o ikaw hindi sumunod. Dalawang grupo lamang at wala nang iba. Ang mga tupa na sumunod sa Panginoon at ang mga kambing na itinuring niya na hindi sumusunod at mga suwail. Kaibigan ko, sa mga oras na ito, ay nais kong sabihin sa inyo na ang sabi ng Panginoon sa Mateo 25:34, ituloy natin ang ating pagbasa. Oy, ang wika, kung magkagayoy sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Minamahal, ito na ang sasabihin ng Panginoon sa lahat ng mga sumunod sa Kanya. Na ang wika niya'y halikayo, manahin ninyo ang kaharian na inihanda na sa inyo simula pa noon. Kaibigan, anong saya ang mapasama doon sa mga nasa kanan? Anong ligaya ang mapabilang doon sa tatawagin ng Panginoon na magmana ng kanyang kaharian, at yun ang aking pinapangarap. Ngunit, sa bandang kaliwa, sa kaliwa na itinuring ng Panginoon na mga suwail, pakinggan nyo ang wika niya sa Mateo 25:41. Ganito po ang pagkasabi. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kaniyang mga anghel. Minamahal, tunay na ang Panginoon ay gagawin niya ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi niya ito babaguhin. Nayayamang pagdating niya sa ikalawa, na pagbubukod-bukodin niya ang tao sa dalawang grupo. Kaibigan ko, ito na nga ang tinatawag nating atake sa pusong pangkaluluwa. Na hindi mo alam na ikaw pala'y hindi kabilang sa ating
mga kasama na magmamana ng kaharian ng Panginoon. Minamahal, pakinggan ninyo. Lucas 13, 27, 28. Ganito ang wika. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na mga manggagawa ng kalikuan. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Minamahal, anong sakit? Anong saklap? Anong sakit ng iyong puso kapag ka nakita mo na ikay itinataboy ng Panginoon at sasabihin sa iyo, lumayo ka, hindi kita kilala? Anong sakit ang inyong mararamdaman? Kahit ang sabi ng ating mga apostol, nang sabi ng ating mga kasama na nagsulat ng aklat, ang wika nila, ito ang panahon, mag-ingat kayo, baguhin, baka pagdating ng araw ay masumpungan na kayo'y hindi nakahanda. Kaibigan, nais ko na ako'y makarating sa langit na bayan. Nais kong mapabilang doon sa magmamana ng kanyang kaharian. Kaya nga, nais kong sabihin sa inyo, minamahal, ang nakatala sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 11 hanggang 14. At bago ako magtapos, ito'y kailangan niyong malaman. Upang mapabilang doon sa magmamana ng kanyang kaharian. Upang makaiwas doon sa atake sa pusong pangkaluluwa na itatakwil ng Panginoon. Pakinggan niyo ang aklat ng Roma. Kapitulo 13, versikulo 11 at 14 ang wika. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Minamahal kong kaibigan, ito ang tanging paraan upang maiwasan natin ang atake sa puso na pangkaluluwa. Ayusin ang buhay. Ilagay ito sa pamumuhay na katulad ng buhay na kasama si Kristo. Kaibigan ko, ito ang nais kong iwanan sa inyo. Na ang sakit sa puso ay madaling maiwasan sa pamamagitan ng pagbabago ng uri ng ating pamumuhay. At yan ang sabi ni Dr. Romeo Divina Gracia. Ito'y pagbabago ng buhay kung gusto mong maiwasan ang atake sa puso. Pero ang sabi ng Panginoon, sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 3, ang wika niya. Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Minamahal, pagbabago, pagpapanganak na muli, na noong lumang pagkatao ay mababago ng isang bagong pagkatao. At ito ang tanging paraan upang tayo magmana ng kanyang kaharian. Tunay na ang panahon ay malapit na. Tunay na ang Panginoon ay darating sapagkat ito'y kanyang pangako. Ngunit sasabihin ko sa inyo, ang pinakahuling talata na iiwanan ko, Mateo 7:21, ang wika ng ating Panginoon. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Minamahal kong kaibigan, pansinin ninyo ang inyong mga gawain. Pansinin ninyo ang inyong pamumuhay. Ito ba'y nasa aklat? Ito ba'y naayon sa manual na ibinigay ng Diyos?
kung magkagayon, na kapag ka nakita ninyo na ito'y ayon sa kanyang kalooban, ayon sa manual, tinitiyak ko sa inyo na pagdating ng Panginoon, mapapasama tayo doon sa mga nasa kanan na magmamana ng kanyang kaharian sapagkat sila'y nagmasunurin sa lahat ng nakasulat sa manual, na hindi nagmataas ng kanilang sarili, kundi nagpakumbaba, nagpasako sa Panginoon at nagbigay ng kanilang tiwala na ang Panginoon lamang ang tanging pag-asa ng buhay. Minamahal kong mga kaibigan, sa oras na ito ay gusto kong manawagan sa inyo. Maaaring ang ilan sa mga bagay na kaalaman mula sa manual ay ngayon nyo lamang nakikita. Pakiusap, ituloy ninyo ang inyong pag-aaral. Ito'y hindi pang relihiyon. Ito'y hindi upang kayo ay lutuhin sa anumang inyong pananampalataya. Ang Biblia ay manual na binigay ng Diyos. Ito'y pampamilya. Tuturuan niya kayo para mabuhay ng ayos. Lahat ng mga sinabi ng doktor ay nasusulat dito. Kaibigan, saliksikin ninyo at masusumpungan ninyo, hindi lamang buhay, hindi lamang kagalingan ng inyong katawan, kundi maging ang buhay na walang hanggan na ipinapangako ng ating Panginoon. Ang aking dalangin, na sanay kong ang ating Panginoong Hesus ay mahayag na sa lapap ng mga langit. Tayong lahat ay sasalubong upang magmana ng kanyang kaharian at sa Panginoon sa buhay na walang hanggan. Muli, minamahal ko mga kaibigan, ako po si Pastor Luis Bon na nagsasabing salamat sa inyong pakikinig, pagpalain kayo ng Diyos. Ngunit bago tayo tuluyang magtapos sa programang ito, muli ko kayong aanyayahan na yumuko sa isang espesyal na panalangin ng pagtatalaga at ating idalangin na pagdating ng araw, makakapiling natin ang ating Panginoon na patuloy na umiibig, nagmamahal sa atin, sumusuporta sa lahat ng ating pangangailangan. Iuko po natin ang ating mga ulo. O dakilan naming Panginoon, Panginoon na siyang may-ari ng aming buhay, Panginoon na nagligtas sa lahat ng mga kasalanan ng mga tao. O aming banal na Panginoon, kami nagsusumamo sa mga oras na ito. Kaming mga tao ay punong-puno ng kasalanan, maraming mga pagkakamali. Ngunit salamat o Diyos na ang inyong anak na si Jesus ay namatay sa cross sa Kalbaryo upang bigyan kami ng panibagong pag-asa. Salamat o Diyos sa manual na inyong ipinagkaloob na hindi ito pwedeng baguhin ng sino mang tao sapagkat ito ang inyong salita. O Panginoon, ipaalam mo sa amin ang lahat ng inyong ibig at nang magkagayon, ito'y aming masundan at kami ay magkaroon ng pagkakataon na magmana ng inyong kaharian. Tulungan nyo ang lahat ng aming mga kaibigan na patuloy na nagsusubaybay sa programang ito. Harinawa, Panginoon, na pagkatapos ng programang ito, ay lalakad sila na kasama ang aming Panginoong Hesukristo. O dakilang Panginoon, ang tangi naming dalangin ay kung ang inyong anak na si Jesus ay bumalik na sa ikalawa, kaming lahat ay sana'y handang sasalubong sa Kanya at pagkatapos magmamana ng Kanyang kaharian at mabubuhay sa buhay na walang hanggan. Salamat sa inyong pakikinig ng aming dalangin. Itong lahat ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal naming taga-subaybay, nais ko po na ang Panginoon ay sumainyo, ang kapayapaan ay sumainyo, at pagpalain kayo ng Panginoon habang kayo lumalakad sa buhay na kasama si Kristo. You're watching Hope Channel, around the world. Get the exciting in-depth Bible study you crave.
It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org, click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day. In large, crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. You are cordially invited
Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus in every country, every city and village, in every home, 24 hours a day. The Hope Channel. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is women's ministries. Circling the globe with hope. Hope Channel. I can handle my alcohol. How often do we hear that? Alcohol is changed in the body by certain enzymes, mainly in the liver. So regardless of the amount of alcohol in the blood, it is metabolized at approximately 10 milliliters per hour. It takes the same amount of time to metabolize 1 can of beer, 1 4-ounce glass of wine, or 1 ounce of whiskey. Drinking any one of these each hour will maintain the same level of intoxication. What about associated food and drink advice one hears about? Drinking coffee makes a stimulated drunk. Eating food after intoxication makes a full drunk. Taking a shower after intoxication makes a cold and wet drunk. The best way to feel consistently healthy and remain in control is to break the habit. You're watching the Hope Channel. Poverty, illiteracy, woman's workload, abuse. For every woman in need, there is comfort and relief. For every woman who needs healing, there's victory. For every woman in the world, there is a call to minister. Reach out, get involved. If we touch a heart, we can tell the world. One of the biggest mistakes that people make after a marital breakup is to jump into another relationship far too soon. We believe that it takes 2 to 3 years for an individual to work through the hurts of a failed marriage. Examine what went wrong. Perhaps see a counselor and talk through some of what has happened. Admit the fact that you may have some bad habits and work to getting rid of those habits. In addition to getting rid of habits, you need to consider whether or not you've really healed emotionally from the previous relationship and whether or not you're ready to enter into a new intimate relationship with someone else. Seek professional counsel, allow yourself to go through the process of healing and being ready for a new relationship. A good rule of thumb is to move slowly and carefully with God's help through prayer. Bringing hope the world over. Hope Channel. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Hope Channel,
the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day. In large, crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus in every country, every city and village, in every home, 24 hours a day. The Hope Channel.